Weidong, heto ang 12,000. Anong ibig sabihin nito? Ang 12,000 ipinuhunan mo sa kantin noon. Ibabalik ko na sa iyo ngayon ng buo. Ibabalik ng buo. Ibabalik ko sa'yo ng buo. Ang maibalik yan ng walang kulang kahit isang sentimo, matinding pagrespeto na yan sa'yo. Diretsuhin mo nga ako. Mula ngayon, kaya na namin ni Giffey na palakarin ng mag-isa ang kantin. Kunin mo na yung pera, at huwag na akong makialam mula ngayon. Ang gusto mong palabasin, ngayong lumalakas na ang kita ng kantin. Balak mo akong sipain palabas gamit lang ang 12,000 yan. Huwag mo namang gawing ganyan kasama pakinggan. Pera lang naman ang ipinuhunan mo. Kaya heto, ibinabalik ko na. Wala rin kulang dyan kahit isang sentimo. Aba, magaling, Ligokyang. Ngayong buwan na nagsisimula palang kumita ang kantin. Atatang-atata na agad kayong mag-asawa. Huwag kang ang umarte dyan na parang ikaw pa ang luging-lugi. Hindi ba't ang taas ng tingin mo sa naging ambag mo? Halika, pumunta tayo sa kusina. Para marinig mismo ng mga kusinero at katulong doon. Kung sino ba talaga ang naghirap at nagtaguyod sa kantin na ito. Linawin natin ang lahat sa harap nilang lahat. Nang wala nang mag-inarte at magpaawa sa iba pagkatapos nito. Sabihin mo nga, Sa loob ng mahigit isang taon, sino ba ang gumigising ng alas 3 ng madaling araw para magmasa ng harina? Sino ang nagbabantay sa kalan hanggang alas 11 ng gabi? Ikaw ba, kapag nagrereklamo ang mga trabahador sa pabrika na maalat o matabang ang pagkain? O kapag biglang nagpadagdag ng mesa ang mga driver? Kami lang ni Goki ang aligagang-aligaga sa loob ng kusina. Kapag nandito ka, nakaupo ka lang sa opisina at umiinom ng tsaa. O kaya naman, magdadala ka lang ng mga taong pakakainin. Weidong, hindi sa binabaliwala ko ang pinagsamahan natin. Pero dugot pawis ko talaga ang ibinuhos ko para maitaguyod ang kantin na ito. Wala ka man lang iniambag na trabaho rito. Tapos ang lakas ng loob mong humingi agad ng kalahati sa kita. Wala akong iniambag na trabaho. Ano ba kasing ginawa mo? Naglabas ka lang naman ng puhunan at nag-asikaso ng ilang lakad, di ba? Ngayon sa pabrika, sino bang hindi kumikilala kay Goki ang bilang si Boss Lee? Siya ang nag-asikaso sa mga kalan. Siya ang nagsanay sa mga tao. Siya rin ang nagtaguyod sa kantin na to. Sige, sabihin na natin siya rin ang nagtaguyod sa kantin. Kaya may itatanong ako sa inyong mag-asawa. Itong kontrata ng kantin, sino ang pabalik-balik at nagmakaawa sa opisina ng logistics ng kalahating buwan para lang maaprobahan? Ang unang malaking kawali, ang unang truck ng uling, ang unang supply ng harina at mantika. Sino ang nagkandara pa sa bilihan para makuha ang mga yan? Sino ang kumumbinsi kay Mangman na magtrabaho rito? Yung mga driver sa night shift na malalakas lumamon. At pinakamahirap pakisamahan. Sino ang nakipag-inuman sa kanila hanggang madaling araw nung una? Para lang maging suki natin sila dito sa kantin. Ano naman ngayon? Tumakbo-takbo ka lang ng ilang beses. Gusto mo na habang buhay kang upo at tatanggap ng porsyento. Saan ka nakakita ng ganyan kadaling buhay? Tumakbo-takbo lang ng ilang beses. Talaga bang hindi mo alam o nagmamaang-maangan ka lang? Ang pinakamahalaga sa kantin na to ay hindi itong dalawang kalan na nakikita nyo, kundi ang mga koneksyon sa likod niyan. Sa madaling salita, nanghihinayang ka lang sa porsyento ko, di ba? Sige. Kung magkano man ang dapat mong kitain sa buong taon, kukwentahin ko ng maayos para sa'yo mamaya. Ngayon, kunin mo na muna yung pera. At quits na tayo, wala na tayong utang sa isa't isa. Lingokyang. Putragis ka, ang kapal ng mukha mong mangarap ng gising. Hindi ka naman ganyan dati. Hindi ka naman ganyan dati eh. Gidong, hindi ko na talaga kaya. Hinahabol na ako ng mga nagpapautang. Wala man lang ni isang butil ng bigas sa bahay namin. Kapag ginipit pa nila ako ng ganito, tatalo na lang ako sa ilog o magbibigti na ako. Anong magpapakamatay? Magaling kang magluto. Ako, may pera at may mga koneksyon. Tutulungan kita. Sama-sama nating itataguyod ang buhay natin. Weidong, ito na ang buong ipon mo, Gi. Ako na ang maglalabas ng 12,000. Ikaw sa tao, ako sa koneksyon. Kapag lumago ang kantina, hati tayo ng patas. Kapag nalugi, ako ang sasalo. Ang kantina ng pabrika ay hindi basta-bastang nakukuha ng kahit sino. Isang tulad mong kabataang kararating lang, na may kasama pang kusinero mula sa Bizhay. Sa tingin mo ba may papayag?
Weidong, kahit anong sabihin mo sa buong buhay ko, kapag ako, si Lin Guqiang, ay humindi, hindi na ako tao. Weidong, kahit anong sabihin mo sa buong buhay ko, kapag ako, si Lin Guqiang, ay humindi, hindi na ako tao. Iahon muna natin ang buhay natin bago ang lahat. Ipagtatabi kita ng karne. Mabibigyan din kita ng unang rasyon ng mantika at harina. Pero ginagawa ko ang pabor na to dahil sa iyo, Zhao Weidong. Hindi dahil sa iba. Kapag kulang sa apoy kahit sandali, kukunat ang karne. Kapag napaaga ang lagay ng asin, sira ang sabaw, hahaha. Ha, CJ. Mula ngayon, sa iyo na kami aasa para sa pagkain sa panggabi, Zhao Weidong. Lin Guqiang, ang dahilan kung bakit nakatayo ka rito ngayon ay hindi dahil mas magaling kang magluto kaysa sa iba, kundi dahil hinatak kita palabas mula sa putikan at paisa-isang binuo ang hagdan sa ilalim ng mga paa mo. Kahit gaano pa kataas ang hagdan, kailangan pa rin ni Guoqiang na umakyat ng mag-isa. Zhao Weidong, huwag kang umaktong parang tagapagligtas. Weidong, kunin mo na yan at kalimutan na natin ang nakaraan. Magkapatid pa rin tayo kapag nagkita tayo ulit. Kapatid, noong pinatalsik mo ako, bakit hindi mo naalalang magkapatid tayo? Kukunin ko ang pera. Ipapaubaya ko na rin sa iyo ang kantina. Pero simula ngayong araw, magkanya-kanya na tayo ng landas. Mula ngayon, wala ng karne at mantika. Ikaw na ang mag-asikaso sa pagkain ng mga panggabi. Yele, sino bang tinatakot mo? Kahit wala ka, bubukas pa rin ang kantina. Ngayon na mismo, sino ba namang hindi nakakaalam na si Guoqiang ang bumubuhay sa kantinang to? Akala mo ba titigil sa pag-ikot ang mundo kapag nawala ka? Hello, sino to? Si Guoqiang ba to? Kakasabi lang sa akin ni Mang Zhao, hindi na raw siya ang hahawak ng kantina. Pwes, lilinawin ko na rin sa'yo. Simula bukas, hindi na magtatabi ng karne at mantika ang istasyon para sa inyo. Teka, Hepe Gu, pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Huwag ka nang magpaliwanag sa akin. Si Zhao Weidong lang ang kinikilala ko rito. Hindi ikaw. Anong nangyayari? Anong ibig sabihin ni Hepe Lu? Akala ba talaga nila na ang dinala ko lang sa kanila ay yung 12,000 sa mesa? Sayang nga lang dahil ang pinakamahalagang bagay ay mismong mga kamay nila ang nagtapon. Tignan mo nga yung sarili mo, napakahina ng loob mo. Kung ayaw nilang magtabi ng karne at mantika, edi tayo na mismo ang bumili. Hindi ganun kadali yon. 2 hanggang 300 tao ang kumakain sa kantina araw-araw. Kung wala ang rasyon galing sa istasyon, saan tayo kukuha ng sapat kung paisa-isa lang tayong bibili sa palengke? Nakita mo ba to? Ngayong buwan, may natira tayong malinis na 2,800. Kapag umalis na si Zhao Weidong, mapapasa atin na ang lahat ng kikitain mula ngayon. Umalis na si Mang Zhao. Ngayong wala na siya, kami na ni Guoqiang ang bahala sa kantina. Sa amin mo na lang sabihin ang tungkol sa mga bayarin. Kung ganun, lilinawin ko lang. Yung harina na naka-charge sa logistics department noong nakaraang buwan. Mga rasyon ng mantika at karne ng baboy na nagkakahalaga ng 10,000. Pati na ang mga pinirmahang resibo ng mga trooper, lahat yan ay pinayagan dahil kay Zhao Weidong. Sus, hindi ba't ilang pirasong resibo at papel lang naman yan? Sa laki ng kinikita ng kantina ngayon, takot ka bang hindi namin yan mabayaran? Iba ang usapan sa pagkita ng pera. Pero may mga bagay na hindi basta-bastang makukuha ng kahit na sino. Happy Gu, may kaunting hindi lang tayo pagkakaunawaan sa telepono kahapon. Kahit paano, kababata ko pa rin naman si Weidong. At ito pa rin naman yung dating kantina. Kaya sana, itabi nyo pa rin para sa amin yung rasyon ng karne at mantika gaya ng dati. Guoqiang, hindi mo ba talaga naiintindihan? Noong una, kaya ako pumapayag magbagsak sa kantina ng karne at mantika dahil yun sa respeto ko kay Zhao Weidong. Hindi dahil sa'yo. Pwede naman akong magbayad ng cash Kung cash at kaliwaan ng bilihan, di pumila ka. Kung gusto mong umutang muna at magpareserba gaya ng dati, impossible. At may isa pa akong sasabihin sa'yo. Ang pagpapatakbo ng kantina, hindi lang nadadaan sa galing sa pagluluto. Kung pati yan hindi mo naiintindihan, siguradong magdudusa ka balang araw. Nasaan na si Zhao Weidong? Mula ngayon, kami na ni Guoqiang ang hahawak sa kantina. Kahit mawala pa siya, makakakain pa rin naman ang mga tao. Tingnan na lang natin kung ganun pa rin kasarap ang pagkain. Weidong, talagang hindi mo na ba pakikialaman ang kantina? Nandun pa rin ang mga kawali. Kung sino ang pumakyaw, siya ang mamahala. Iba ang kawali sa tao.
May mga taong marunong magluto ng pagkain, pero hindi ibig sabihin marunong silang magpatakbo ng negosyo. Grabe pala ang kita sa kantina. Ngayong buwan pa lang, malinis ang kinita nating 2,800. Tapos kapag inalis pa natin yung parte ni Zhao Weidong. Aba, magkano kaya ang maiipon natin sa loob ng isang taon? Kaya pala ayaw na ayaw niyang bitawan to eh. Anong ayaw bitawan? Nanghihinayang lang yun sa gatasan nating to. Pero ayos na ang lahat ngayon. Napatalsik na natin siya. Tayo na ang masusunod sa kwentahan mula ngayon. Bakit ka may dalang walang lamang kwaderno? Tanga, yung totoong listahan, tayo lang ang makakakita. Siyempre, ibang libro ang ipapakita natin sa pabrika. At kung sakaling bumalik si Zhao Weidong para manghingi ng porsyento, may ipapanlaban tayo sa kanya. Ang negosyo sa kantina. Kung kailan pinakamalakas ang apoy, doon ka madaling mapapasok. Ang negosyo sa kantina. Kung kailan pinakamalakas ang apoy, doon ka madaling mapapaso. Mang Ma, bakit ba wala kang kaingay-ingay maglakad sa gitna ng gabi? Isang hamak na matandang kusinero, nagmamarunong pa. Itong kinita ngayon, itatabi ko muna pambili ng Color Z. Tapos yung susunod, iipunin ko pampatayo ng bahay. Maghintay ka pa ng 2 buwan. Huwag mo na ring pagtiyagaan yung bulok na bisikleta mo. Bumili ka na agad ng motorsiklo. Chief Gyu. Sa susunod, kung sino man mula sa kantin ang lumapit sa iyo, sila na lang ang kausapin mo. Hindi mo na kailangang isaalang-alang ang samahan natin. Weidong, talagang bibitaw ka na ng tuluyan, ha? Tingin kasi nila nakakaabala lang ako. Alam namang ipilit ko pa ang sarili ko at di umalis. Sa susunod na kukuha sila ng uling. Hindi na yan ililista sa pangalan mo. Hindi na mangyayari yon. Mula ngayon, kaliwaan na ang bayad. Hip. Sa mga susunod, kung sa kantin pa rin kayo kakain tuwing night shift, kayo na ang bahalang magdesisyon. Hindi na ako makikialam o makiusap para sa inyo. Weidong, talagang bumibitaw ka na sa kanila, ah. Dapat lang bumitaw kapag kailangan ng bumitaw. Hindi yata maganda ang takbo sa food supply station, ano? Gukyang, prangkahan na tayo. Ngayong umalis na si Zhao Weidong, hindi kita pipigilang kumita ng malaki. Pero subukan mo lang manloko gamit ang mga palpak na paninda. At ako ang pagbabayarin mo sa sablay mo sa kusina, aalis ako agad. Master Ma, masyado naman atang masakit yung mga sinasabi mo. Kapag nasira na ang reputasyon ng kusina, saka mo malalaman kung ano ang mas masakit. Ipinasa ko na sa iyo ang pamamahala. Kung magiging maayos man ang takbo nito o hindi, nakasalalay na yan sa iyo. Gukyang, talagang nakaahon ka na sa hirap, ah. Hay, ganyan talaga ang kapalaran. Ang trabaho sa kantin, hindi naman talaga ganun kahirap. Depende lang talaga yan kung marunong dumiskarte ang tao. May mga tao kasi dyan. May hawak lang na ilang supplier. Akala mo kung sino ng tagapagligtas ng kantin. Ngayong wala na siya. Bukas pa rin naman tayo at tuloy ang pagluluto, di ba? Pero sabi ng lahat, napakabait daw makisama ni Weidong. Mabait. Mabait ba yung ang higpit-higpit niya sa 50-50 hasyan sa kita? Magaling lang siyang magpanggap. Tahimik lang talaga yan si Weidong. Pero nitong mga nakaraang taon, kapag may nangangailangan, tumutulong talaga siya kapag kaya niya. Nagtanong-tanong na ako.
May frozen meat doon sa cold storage sa East Street. Di hamak na mas mura iyon kaysa sa palengke. Doon naman sa Nanmako, may benta ring tinging lumang mantika. Kapag isinali na sa lata yan, sino ba nang makakahalata? Pero parehas kaya ang lasa niyan. Hindi naman mga mayor ang mga trabahador dito. Hindi naman ganun kaselan ang panlasa ng mga yan. Sa iisang kaldero lang din naman lulutuin yan. Kapag napababa natin ang gastos ng 30%, malaking pera rin ang babalik sa atin. Maniwala ka sa akin, ang bobo ng diskarte ni Zhao Weidong. Hinayaan niya lang na sa iba mapunta ang pera. Mula ngayon, diskarte na nating mag-asawa ang masusunod sa kantinang ito. Kapatid na Gukiang, huwag kang mag-alala. Mura nga itong karne. Pero kapag naluto na, pare-pareho lang ang hitsura niyan. Ito na kukunin natin, tanga na lang ang hindi bibili sa ganitong kamura. Ano ba ng pinakamahalaga pagdating sa mantikang pangkantina? Siyempre, dapat mura at sulit. Kapag ginamit mo yan sa lutong maramihan, sino ba nang makakalasa ng pinagkaiba? May mali sa karning to. Pati na rin itong mantika. Kakalagay pa lang sa kawali, kakaiba na ang amoy. Saan niyo ba nakuha ang mga basurang to? Anong basura ang sinasabi mo? Puro nakakain naman yan ah. Master Ma, huwag kang umasta na parang ikaw lagi ang magaling dito. Anong basura ang sinasabi mo? Puro nakakain naman yan ah. Master Ma, huwag kang umasta na parang ikaw lagi ang magaling dito. Magkaiba ang pwedeng kainin sa masarap kainin. Kung gagamitin niyo to para lokohin ang mga tao, sinisira niyo ang reputasyon ng kantina. Umupo muna tayo at magmasid. Saka na tayo umimik kapag may problema na talaga. Bakit parang ang kunat ng karne ngayon? Yung sabaw, hindi na rin kasing sarap tulad ng dati. Lutong maramihan kasi to, malamang hindi palaging eksakto ang lasa niyan. Bakit amoy freezer itong karne? Mali rin ang lasa nitong sabaw ng tokwa. Bakit sobrang tapang ng amoy ng mantika? Galing lang naman yan sa iisang kaldero. Ang OE nyo naman, hindi naman ganyan kalala. May tatanungin lang ako sa'yo, Gukyang. Wala si Wei Dong. Kasabay ba ng pagkawala niya, nag-iba na rin ang timpla ng pagkain nyo? Kanina ko pa sinasabing may mali sa mga sangkap eh. Ngayon, mga driver pa lang ang nagrereklamo. Paano bukas kung ang buong pabrika na ang magreklamo? Paano nyo paninindigan yan? Huwag mo nga kaming tinatakot. Hindi nakakatakot ang mga pihikan sa pagkain. Ang nakakatakot eh kapag nalasahan nilang tinitipid nyo sila. Ang nakakatakot eh kapag nalasahan nilang tinitipid nyo sila. Ngayon, malinaw na sa akin ang nangyayari sa pagkain nyo. Hindi pala ako nagkakamali ng lasa. Pinalitan nyo talaga ang mga sangkap. Kapag kumain pa kami rito ng 2 araw. At ganito pa rin ang lasa. Sa labas nakakain ang mga driver na panggabi. Hindi ba parang tinatanggalan nyo naman ng kabuhayan si Gukyang yan? Hindi naman kami ang sumisira sa kabuhayan niya, kundi kung sino ang unang nanira sa kalidad ng pagkain binibigay sa amin. Alam na niya sa sarili niya kung sino siya.
Nakita mo ba, Guoqiang? Kahit na nabawasan tayo ng 2 mesa nitong mga nakaraang araw, pinalitan naman natin ng mas mura ang karne, mantika, pati na ang uling. Kaya lumalabas na kumita pa tayo ng higit 600. No. Sinabi ko na sa'yo noon pa, masyadong makaluma ang diskarte ni Zhao Weidong. Ang mga madiskarteng tao, hindi dumidepende sa kitang nakikita ng lahat. Kumikita sila sa mga paraang hindi napapansin ng iba. Kung ipagpapatuloy natin to, wala pang kalahating taon, mababayaran ko na ang lahat ng mga utang ko. Anong utang lang ang babayaran? Bumili ka muna ng Jialing na motorsiklo para may magamit ka. Kahit paano, isa ka na ring opisyal na tagapamahala ng kantina sa pabrika. Hindi pwedeng yan sila-silang yung na bisikleta pa rin ang gamit mo, di ba? Aba, big time na si Guoqiang Maliit na negosyo lang to, barya-barya lang ang kinikita. Kumusta na pala ang sasakyan ni Weidong? Iniisip ko sana, kailangan may ipinaglalaban ng tao sa buhay. Dahil ako lang naman ang nagtaguyod ng kantina. Kailangan ko ring bilhan ng sarili ko ng maayos-ayos na gamit. Ganda ng motor syempre naman. Magaling talaga si Guoqiang. Kahit walang tulong ng iba, kikita at kikita pa rin yan. Kahit motor, kayang-kayang bilhin. Pero kapag nasira ang pangalan natin, paano pa natin maibabalik yon? Unti-unti mo bang gagawin yan mag-isa? Tatlong malalaking kwarto, isang maliit na kwarto, tapos may pader pa sa bakuran. Mga bricks at yero, mga kahoy at semento, abutin lahat yan ng hindi bababa sa 1,000 pataas. Umutang muna tayo, palakas na ng palakas ang kita ng kantina araw-araw. Yung maliit na halagang yan, mababawi rin natin agad mula sa araw-araw na benta. Linawin ko na, sa umpisa pa lang. Pwede mong kunin muna ang mga bricks, pero kailangan buwanan ang bayad sa utang. Sige, simulan mo na ang pagsusukat, ako na ang bahala sa mga bricks. Ang asenso mo na, Boss Lin. Sa buong bayan ngayon, yung mga kayang bumili agad ng Jialing na motor. Bibihira lang talaga. Giffen, talagang yumaman na kayo ngayon Hindi naman sa yumaman. Sabi lang kasi ni Guoqiang. Ngayong umaasenso na ang buhay natin. Hindi na tayo dapat nagtitipid ng sobra tulad dati. Magtitiis pa kami ng 2 buwan. Tapos balak din naming patayuan ng red brick house yung bakanting lot natin sa likod ng kalsada. Sikat na kayo talaga. Guoqiang, Yumaman ka na talaga ngayon naku, simula pa lang yan. Hintayin niyo kapag gawa na yung red brick house, tapos bumisita kayo dito. ang tao talaga kung swerte sa pera o hindi. Makikita mo agad Iyan may mga taong nagpakapagod pero sa huli, walang napala. Mayroon namang pagkasalo pa lang ng negosyo, umasenso agad. Sabi ko na nga ba may mali sa karne Amoy maanggo na naman kaninang tanghali. Hindi sa maarte ako sa pagkain. Talagang sira na yung inihain nila. Hay, Noong nandito pa si Weidong, kahit papaano, tunay na karne ang niluluto nila. Mabango rin ang mantika. Ngayon, puro kwenta na lang ang inaatupag ng mag-asawang Guoqiang. Ngayon, puro kwenta na lang ang inaatupag ng mag-asawang Guoqiang. Tignan na lang natin. Kung ganito pa rin ang lasa bukas. Yung boss sa night shift. Hindi ko nadadalhin doon sa kanila. Guy Feng. Ang bilis nyo namang umasenso kapag umasenso na ang isang tao, hindi na pwedeng manatili sa lumang bahay. Sabi ni boss, bayaran muna daw itong batch na to. Sa unang araw ng susunod na buwan na ang bayaran. Huwag nyo na akong pabalikin pa. Ano ba nang kinatatakutan mo? Hindi pa naman bumabagsak ang langit. Ano ba nang kinatatakutan mo?
Hindi pa naman bumabagsak ang langit. Kapag pinagbutihan pa natin sa kantin ng 2 buwan, manina lang sa atin ang utang na iyan. Giffen, sa dami ng binili mong mga tisa, telebisyon, at relo. Kakayanin ba talaga natin to? Ano ba nang kinatatakutan mo? Paganda ng paganda ang kantin natin araw-araw. Pagkatapos ng taglamig na to, mababayaran din natin lahat ng utang natin. Boss Lin, ang daming kumakain dito sa kantin mo. Kung alak ko ang ibebenta mo sa bawat mesa, hindi ako papayag na wala kang kikitain. Boss Lin, ang daming kumakain dito sa kantin mo. Kung alak ko ang ibebenta mo sa bawat mesa, hindi ako papayag na wala kang kikitain. Sa bawat boteng mabebenta, bibigyan ko kayo ng 20 sentimo. Kapag mas marami kang benta, mas malaki ang kikitain mo, iba pa yung bonus. Paano kung may magdala ng sarili nilang alak? Di huwag niyo silang payagan. Pasensya na, boss yan. May bago na kasing patakaran ang kantin. Bawal na magdala ng sariling alak. Ano ka mo? Nagnenegosyo ako ng alak. Nagdala ako ng sarili kong alak para sa mga kliyente ko. Ano nang pakialam ng kantin nyo? Patakaran ay patakaran. Kung gusto mong kumain dito, umorder ka ng alak sa counter namin. Kung kakain kayo rito, dapat umorder kayo ng alak dyan sa counter namin. Kuya yan, haha. Kuya yan, wag mo naman sana akong pahirapan. Pagbigyan mo na muna sana ako ngayon. Babawi ako sa'yo sa susunod, pangako. Pagbigyan. Hindi mo ko pinapabigyan sa ginagawa mong yan. Pinapahiya mo ko sa harap ng mga kliyente ko. Kung aalis, di aalis. Akala mo ba kawalan ang isang nagtitinda ng alak? Sa tingin mo ba, babagsak ang kainan na to nang wala siya? Boss Yang, hindi maganda ang pamamalakad ng lugar na to, ah. Hindi naman ganito rito dati, eh. Dati kasi, hindi lang pagkain ang inihahain nila rito. Pati na rin pakikisama. Pero para ipagbawal pati ang pagdadala ng sariling alak. Ibig sabihin lang, pera-pera na lang talaga sila ngayon. Sa ganitong klaseng lugar, malas pag-usapan ng negosyo. CJ, mula ngayon, kapag may nagtanong sa akin kung saan magandang manlibre ng bisita sa pabrika ng Zhuanghua, ako mismo ang unang manaayaw sa lugar na to. Weidong, yung reputasyon ko ngayon, tuluyan ng yapakan ng mag-asawang Lin Guohua. Kuya yan, aminadong mali ang kainan sa nangyari. Pero sa totoo lang, ang lugar na yan ngayon. Hindi na ako ang nasusunod doon. Alam kong hindi na ikaw ang nasusunod doon. Pero ngayon, nalinawan na rin ako. Kaya pala maraming suki ang kainan na yan dati. Sa susunod na manlilibre ka, magsabi ka kaagad sa akin, ha? Para kung kailangang ilipat ng pwesto, ako na ang bahala para sa'yo. Umalis na sila. Nakaluto na yung karne ng tupa. Sino nang sasagot sa isang lamisang to? Di singilin natin si boss yan. Bukas na bukas din, magpapunta ka ng tao para hanapin siya. Para pagbayarin siya sa lahat ng inihandang pagkain ngayon. Pwede ba yon? Sigurado ka ba dyan? Bakit naman hindi? Patakaran ay patakaran. Siya ang umorder niyan at para sa kanya inihanda yang mga pagkain. Bakit siya aalis ng ganun-ganun na lang? CJ. Sige, magpapapunta ako ng tao bukas para magtanong. Weidong. Malala na talaga ang sitwasyon doon sa may pabrika ngayon. Sa pagluluto, isang bahagi lang ang mga sangkap. Isang bahagi ang luto. At isang bahagi rin ang puso sa paggawa. Kapag nagkulang ka sa kahit isa dyan, wala nang babalik na suki. Kaya pala may mga narinig ako noong nakaraan, na mas magaling daw magtipid si Go Qiang simula nang siya ang mamahala. Ngayon ko lang nakita, magaling na siyang magkwenta ng pera.
Pero sinira naman niya ang sariling negosyo. Nainis ka rin ba sa kanila? Hindi lang basta inis. Ngayon doon, hindi lang pumangit ang kalidad ng pagkain. Pati ang ugali ng mga tao, pumangit na rin. Napansin ko rin na may mali sa lasa ng pagkain nitong mga nakaraang araw. Gusto ko pa sana silang bigyan ng pagkakataon. Pero ngayong narinig ko yan sa'yo, nawala na talaga ako ng pag-asa. Gukiang, pinalitan mo ba ang karne nyo? Siyempre hindi, ganun pa rin yan. Ganun pa rin. Dati, halos matunaw sa bibig ang lambot ng karne. Ngayon, para na akong umunguya ng lubid. Mali rin ang timpla ng sabaw. Sobrang mantika at nakakaumay pa. Ang dami kasing nakikikain at sari-sari ang reklamo. Nagluluto tayo ng maramihan, paano magiging perpekto lagi ang lasa? Sige, hindi nga perpekto palagi kapag maramihan ang luto. Pero hindi naman pwedeng pabagsak ng pabagsak ang kalidad. Ngayon si Boss Tsu ang nagrereklamo. Kapag binaliwala nyo pa rin ito, bukas, hindi lang isa o dalawang mesa ang aalis sa inyo. Kapag binaliwala nyo pa rin ito, bukas, hindi lang isa o dalawang mesa ang aalis sa inyo. Mangma, maghapon ka na lang puro kamalasan ang lumalabas sa bibig mo. Hindi kamalasan ang sinasabi ko. Binabantayan ko lang ang pinagkakakitaan natin ito. Natatakot akong tuluyan na itong mabulok. Dati naman puro mga boss ang dinadala mo rito, di ba? Iba noon, iba ngayon. Ngayon, ang lugar na yan, kahit mga trabahador, umaangal na sa pangit na kalidad. Paano pa kaya kung mga bisita ang papakainin? Ganoon ba talaga kasama? Hindi lang dahil sa medyo pangit ang lasa ng pagkain, kundi dahil madaling masira ang tiwala ng tao. Kaya pati buong kaldero ng pagkain nadadamay. Sa buong maghapon, ang daming natitira. Puro pera yan. Kayong ilan? Nagbubulakbol ba kayo nang nakatalikod ako? Hindi nyo binantayan ng maayos ang apoy. Hindi rin maayos ang paggisa nyo. Kung anong klaseng karne at mantika yan. Ikaw mismo ang mas nakakaalam. Hindi po kami nagbubulakbol. Sadyang mababa lang po talaga ang kalidad ng mga sangkap. Iyan, isang hamak na katulong sa kusina, susubukan pa akong turuan. Simula sa buwang ito, kakaltasan ang sweldo ng mga nasa kusina at mga serbidor. Kapag maraming natirang pagkain at mabagal makaalis ang mga customer, kayo mismo ang ako ng bayad. Dati, noong nandito pa si Kuya Weidong, sobrang busy sa kantina, halos hindi na sumayad ang mga paa namin sa lupa. Master Ma, kaya pa ba nating magtrabaho sa lugar na ito? Kung kaya nyo pa o hindi, nasa inyo na yan. Pero may sasabihin na ako ng maaga. Ang gulong ito sa kantina. Maaga o huli may sasalo ng sisi. Pagdating ng araw na yon, huwag niyong hayaan sa inyo maibuhos ang lahat ng paninisi. Ang gulong ito sa kantina. Maaga o huli may sasalo ng sisi. Pagdating ng araw na yon, huwag niyong hayaan sa inyo maibuhos ang lahat ng paninisi. Dati, noong nandito pa si Kuya Weidong, kahit sobrang pagod, malinis naman ang ating konsensya. Kapag sira ang pagkain, itinatapon at malinaw ang kwentahan. Ngayon, iba na. Ngayon, kung makatingin yung mag-asawa, akala mo lahat tayo may utang sa kanila. Kulang na lang, pigain pa tayo hanggang sa kahuli-hulihang patak. Kung magpapatuloy ito, maaga o huli magkakawatak-watak din tayo sa kusina. Pasensya na. Sobrang busy sa kantina nitong mga nakaraan. Araw-araw kaming nagkukumahog mula umaga hanggang gabi. Malaki rin naman ang kinikita. Kaso nakakapagod talaga ng sobra. Gukiang, ngayon, sa buong tropa natin, ikaw talaga ang, aba, may umaman na.
Hindi naman yumaman. Swerte lang talaga. Dahil malakas ang loob kong sumugal. Hindi tulad ng iba dyan. Kanda ko ba sa kakatrabaho? Tapos sa huli, ibibigay rin lang pala yung. Hindi tulad ng iba dyan. Kanda ko ba sa kakatrabaho? Tapos sa huli, ibibigay rin lang pala yung nakatayong negosyo. Ganyan talaga pag hindi tinadhana sa yaman ang tao. Kahit isang pak mo pa sa kanila, wala ring silbi. Sa bagay, may point ka. Sige, ituloy nyo lang yang inuman nyo. Mauuna na ako. Gukyang. Mangyalam na ako ah. Bago ka palang pumapangalan. Huwag mong gamitin si Weidong para lang iangat ang sarili mo. Konting preno naman sa bibig mo. Balang araw, may kailanganin ka rin sa iba. Hiras, ako kakailanganin siya. Ako na ang bumubuhay sa kainang to ngayon. Ako ang may dala ng motor. Ako ang nagpasok ng Color G. At ako rin ang nagpapagawa ng bahay. Sino pa ba ang kailangan kong pakisamahan? Gukyang. Hindi pagnenegosyo yang ginagawa mo. Ginagawa mo namang tanga kaming mga suki mo eh. Kuya Tsu, medyo mabigat naman yata yang sinasabi mo. Ito ba ang ipinagmamalaki mong kalidad? Yung karne, hindi na tulad ng dati. Yung mantika, hindi na rin tulad ng dati. Pati ang timpla, malayo na sa dating lasa. Tara na. Harap-harapan na nga tayong binabastos dito eh. Kung upo pa tayo dito para kumain, ano pang pinagkaiba natin sa mga nagpapagago? Kaya ako nagdadala ng mga customer dito dati. Hindi dahil magaling kang makisama, Linggukyang. Dahil yun kay Weidong, may kalidad at masarap siyang magluto rito. At marunong rumespeto. Boss Tsu, kung kakain ka, kumain ka na lang. Bakit kailangan mo pang mandamay ng iba? Ako nandadamay. Kayo nga itong sumira sa isang maayos na kainan. Tignan mo nga kung gaano kalala ang ginawa niyo dito. Ako na ang magbabayad ng kinain natin ngayon. Pero simula ngayong araw, lahat ng mga kasamahan kong trabahador, hindi na ulit kakain dito sa inyo. Boss Tsu, hindi na rin po ba kayo kakain dito? Hindi na. Iba na ang lasa ng mga pagkain dito. Kung ganoon, ang night shift na grupo namin, simula ngayong araw, hindi na rin pupunta dito. Wala na ang grupo ng night shift. Pati si Boss Tsu umalis na rin. Wala na ang grupo ng night shift. Pati si Boss Tsu umalis na rin. Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Hindi lang ilang araw ito. Dati kasi umaasa tayo sa mga suki, sa magandang reputasyon at sa respeto ng mga tao kay Zhao Weidong. Ngayon, nasira na ang lahat ng iyon. E di masira kung masira. Kung wala na ang mga suki, e di kunin natin ang mga trabahador. Kung wala na ang mga nagpapareserba, e di tipirin natin ang mga sangkap para makabawi. Hindi ako naniniwala na kapag wala ang mga matatandang mukhang iyon. Ipanalugin na talaga ang karinderyang ito. Yung nilutong braised pork kagabi. Ang tagal kong minuya, muntik ko nang hindi malunok. Mabuti pa nga iyang sayo eh. Yung sabaw ko, puro mantika ang nakalutang. Amoy pa lang, nakakasuka na. Yung nilutong braised pork kagabi. Ang tagal kong minuya, muntik ko nang hindi malunok. Mabuti pa nga iyang sayo eh. Yung sabaw ko, puro mantika ang nakalutang. Amoy pa lang, nakakasuka na. Bukas, sa labas na lang din ako kakain ng mami. Hindi na talaga makain ang mga pagkain dito. Kagabi, inamoy ng misis ko yung baunan ko tapos napilitang magluto na lang ng bago. Tinanong pa nga ako kung sa ibang lugar na raw ba ako kumakain. Mabuti na lang at wala pang nalalason sa pagkain. Pero kung araw-araw tayong lolokohin ng ganito, paniguradong may mapapahamak balang araw. Sa susunod, magsasama na lang ako ng kasabay papunta sa bilihan ng mami tuwing tanghali. Sa gabi naman, kung sinong gustong kumain ng maayos, sa labas na lang tayo mag-ambagan. Nasabihan ko na rin yung grupo natin sa garahe.
Mas mabuti pang maglakad ng malayo kaysa sirain ulit natin ang ating sikmura. Ipasok nyo yan. Dati, akala ko mas pabor dahil malapit lang ang kantin. Para iwas abala sana. Pero kung hindi nakakapanatag ang ipinapasok natin sa tiyan natin, wala rin kwenta kahit gaano pa yan kabilis. Tingnan mo nga yan. Medyo malamig ang panahon ngayon, kaya normal lang na humina ang gana ng mga trabahador. Humina ang gana kamo. Kasama ba si Boss Tsu, pati ang kapitan ng mga driver? Pati ang mga driver sa panggabi, nawalan din ba ng gana lahat ng sabay-sabay? Gokyang. Ang kantin ay hindi mo sariling kusina. Ibinigay sa iyo ng pabrika ang buong kontrata. Para sana wala na kaming isipin. Hindi para bigyan mo ng sakit sa ulo ang logistics natin. Nakikita mo ba to? Ilang araw pa lang, bumagsak na ng ganito ang pagkain sa night shift at sa mga bisita. Hayaan mo silang bumagsak. Ang mahalaga, makuha muna natin ang mga trabahador dito. Simula bukas, bigyan ng libreng sabaw ng gulay ang bawat order ng pagkain. Kung hindi pa gumana, dagdagan nyo ng tig dadalawang manto ang bawat mesa. Hindi ba't mas malulugi pa tayo niyan? Lugi saan? Tubigan mo ng marami ang sabaw. Paalsahin mo ng maigi ang mga manto. Hindi naman talaga nadadagdagan ang bigat niyan. Paalsahin mo ng maigi ang mga manto. Hindi naman talaga nadadagdagan ang bigat niyan. Kaya pinakontrata ang kantin para hindi na mamroblema ang logistics. Hindi para araw-araw akong sugurin at murahin ng mga tao sa opisina ko. Una, nagreklamo yung mga nasa table. Tapos yung mga driver sa panggabi, ayaw nang kumain doon. Ngayon, pati ang bilang ng mga ordinaryong trabahador na kumakain, bumabagsak na rin. Bantayan mo siyang maigi. Kung lasa lang ang problema, pwede pang gawa ng paraan. Pero kung pati ang pondo at kalinisan may problema na rin, hindi na natin ito pwedeng patagalin. CJ, ano na naman yung hinahanap mo? Bukas, hiwa-hiwain nyo yung natirang manto ngayon tapos at toast. Ibenta natin bukas ng umaga bilang almusal. Yung sabaw ng gulay, huwag mo ring itapon. Dagdagan lang natin ng mainit na tubig at palitan ang pangalan. Pwede nang ibenta ulit. Ito ba ang tinatawag niyong sabaw ng gulay? Napakalabnaw ng sabaw, kitang-kita na ang anino natin. Mas malinaw pa sa tubig na pinanghila mo sa umaga. Mula bukas, babawasan ulit ang rasyon ng pagkain sa kusina at sa mga serbidor. Kuya Gokyang, ikaw ang nag-utos na bawasan ang karne at damihan ng sabaw. Ngayong ayaw kainin ng mga tao, sa amin mo isisisi. Nga, wala nang ang pumupuntang tao. Ano pang silbi ng pagbawas mo sa rasyon namin? Huwag kayong magreklamo sa akin. Nung kumikita ang kantina, hindi ba't nakinabang din kayong lahat? Ngayong nagkaproblema, ayaw ninyong panagutan. Gusto niyo bang kaming mag-asawa lang ang sumali ng pagkalugi? Anong nangyayari na yon? Wala nang pumupunta sa kantina. Sino ba namang gustong magbayad para lang magkasakit? Dati, gusto lang natin ng mabilisan. Ngayon, ang hiling na lang natin ay huwag sumakit ang tiyan pagkatapos kumain. Huwag niyong itapon yan. Bukas, tadtarin niyo yan. Haluan niyo ng labanos at sotanghon. Tapos tadtaran niyo rin ang taba ng baboy. Gawin niyong bola-bola. Tira-tira na to mula sa huling kainan, Ano naman kung tira-tira, hindi pa naman panis, Akala mo ba panahon pa to ni Zhao Weisheng? Na kapag may konting mali lang sa niluto, tinatapon na agad sa kanal. Saka, sa bola-bola, sino ba ang makakaalam kung gaano karami ang karne at harina sa loob? Basta makapantawid ito, ayos na yun. Kailangan ng bayaran ang pautang sa unang linggo ng susunod na buwan. Isang buwan lang din ang palugit na binigay para dun sa telebisyon. Ay, delay muna natin. Sino ba namang nagnenegosyo ang hindi umuutang kung kani-kanino? Kapag nakabawi na ang kantina, mababayaran din natin yan ng isahan.
Pero hindi naman nakakabawi ang kantina ngayon palubog na tayo. Pero hindi naman nakakabawi ang kantina ngayon palubog na tayo. Gaano karaming harina ang hinalo niyo rito? Gaano karaming harina ang hinalo niyo rito? Ano naman kung hinaluan ko? Mas madaling hulmahin at mas dumadami pa ang nagagawa natin. Nagluluto ba kayo o nanloloko? Mangma, medyo mahirap ang sitwasyon sa kantin ngayon, sana maintindihan mo. Iintindihin ko kayo, sino ang intindi sa mga taong kumakain dito? Nasaan ang karne sa bola-bolang ito? Puro harina na ang kalahati. Pwe, panis na yata to. Gukyang. Tapos na ako sa kusinang ito. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi ko sasaluhin ang kalokohang ito. Lauma, wag naman sanang ganyan. Pinapahamak mo naman ako sa pag-alis mo ngayon Hindi ako ang nagpapahamak sa'yo. Ikaw mismo, dahil ikaw ang umabarat sa bawat sandok ng pagkain natin para lang kumita. Ikaw mismo, dahil ikaw ang umabarat sa bawat sandok ng pagkain natin para lang kumita. Noong nandito pa si Weidong, ang gusto niya ay masiyahan at bumalik ang mga tao. Pero kayo ngayon, ang gusto ninyo ay tipirin ang bawat subo mula sa plato nila para lang kumita. Magkaiba tayo ng paninindigan, kaya natural lang nababagsak ang kusinang ito. Umalis na si Mangma. Hindi ko na kayang isalba ang kusinang ito. Hindi ito tungkol sa kung kaya pa bang isalba o hindi, kundi dahil wala ng tiwala ang mga tao. Maraming salamat sa paghihirap mo. Weidong, ang pagbagsak ng kantin ng ganito ay hindi dahil sa pag-alis mo, kundi dahil may mga taong sinira ang magandang nasimulan at sinadyang ilubog ito sa putikan. Kuya Gukyang, ano pong uunahin dito, yung bean peste ba o yung karne? Pati ba naman yan, tatanungin mo pa sa akin? Mga wala kayong silbi. Dati kasi may matandang umaako ng lahat. Kaya nasanay kayong maging mga inutil. Sa susunod, kung sinong manlilibre sa night shift, huwag nyo na kaming dadalhin dito sa kantin. Kahit makatipid pa tayo ng konting lakad, hindi pa rin sulit kung ganito namang parusa ang makakain natin. Pareho pa rin naman ang mga tao. Pareho rin ang kusina. Pero nang umalis si Zhao Weidong, ang bilis bumagsak ng lugar na to. Ito ba ang ipinagmamalaking kainan ng pabrikan nyo? Kalimutan nyo na, mas masarap ang kumain sa kahit anong karinderya sa labas kaysa rito. Paano ba humantong sa ganito? Sigurado akong sinisiraan tayo ni Zhao Weidong sa mga tao sa labas. Tama, siguradong siya yon. Sinasabi ko sa inyo, magaling magpanggap yang mga tao ni Zhao Weidong. Lene, sa labas, tahimik lang, pero patalikod kung ano-anong paninabutahin na ang ginagawa sa akin. Kung talagang gusto kanilang pabagsakin, sa tingin mo ba mapupunta sa iyo ang pamamahala ng kantina? Ang kinita natin na yung araw ay hindi man lang sapat pambayad sa utang natin sa karne nung nakaraang 2 araw. Uwi ako kaila nanay bukas. Titingnan ko kung makakahiram pa ako ng ilang daan. Nakahiram na tayo ng pera sa pamilya mo Kahit na, kailangan ko pa ring subukan. Kung hindi, kapag dumating ang singil sa mga laryo sa katapusan ng buwan.
At maningil na ang mga trabahador ng sahod nila. Saan tayo kukuha ng pambayad? Weidong, hindi ka ba naiinis man lang? May mapapala ba ako sa galit? Ang pinakakinatatakutan niya ngayon ay hindi ang mga sasabihin ko, kundi ang mawalan siya ng mga kakain sa kantina niya. Aba, mabilis maluto ang isang kaldero nito ah. At mukhang masarap din naman. Pwede na ba to? Naman, bakit hindi? Gusto lang namang mabusog ng mga trabahador. Hindi sila naghahanap ng handaan. Kuya Gukiang, parang may mali yata sa sabaw kaninang tanghali no. Kanina pa namimilipit sa sakit ang tiyan ko mula nang matapos ang trabaho. Ay, tara na. Magpa-iniksyon ka muna. Tapos humingi ka rin ng gamot sa pagtatae. Sa susunod na 2 araw, huwag ka munang kakain ng mga mamantika at tirang pagkain. Kinain niya kasi yung halo-halo sa kantina. Kaya pag uwi, nag-umpisa nang sumakit ang tiyan niya. Kinain niya kasi yung halo-halo sa kantina. Kaya pag uwi, nag-umpisa nang sumakit ang tiyan niya. Kung may malason pa ulit sa pagkain nila, hindi na yan madadaan sa simpleng babala. Alam ko. Alam ko. Noong una, nasira ang reputasyon natin. Ngayon naman ay nagkakasakit na ang mga tao dahil sa pagkain. Kung patuloy itong mangyayari, sigurado ang pabrika ang mananagot dito balang araw. Accountant Wu, kailangan nyo ng gawa ng paraan ang kantina. Ayos lang sana kung nag-iba lang ang lasa ng pagkain araw-araw. Pero kahapon, pagkakain, may inabot ng magdamag sa banyo dahil sa pagtatae. Nagbabanat tayo ng buto sa purong pisikal na trabaho. Tapos hindi pa tayo makakain ng maayos. Sino pa nang gaganahang umakyat sa pugon? Sino nang papayag na ganituhin tayo? Meron tayong kung sino-sino dyan. Tumahimik muna kayong lahat. Mamaya magdadala ako ng mga tao para tingnan yan. Mamaya magdadala ako ng mga tao para tingnan yan. Ang lakas ng loob nilang ihain ito sa mga manggagawa. Medyo nagkagulo lang kami kahapon. At ngayon ay magliligpit na sana kami. Gukiang, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ngayong araw din. Ibigay mo sa akin ang lahat ng listahan mula sa bodega at kusina. Lishan, kapag may nangyari na naman, hindi na magbubulag-bulagan ang pabrika rito. Opo. Opo. Kahit yung kandado para sa sanitasyon, isinara na nila. Kapag pinatagal pa ito, ang pabrika mismo ang mapapahiya. Ang problema ngayon sa kantina ay hindi lang sa lasa ng pagkain, kundi pati ang namamahala, puro pera na lang ang iniisip at wala nang pakialam sa niluluto. Kung ganoon, ihanda na ang proseso. Unahin nating suriin ang mga libro, ang mga inventaryo, at ang kalinisan. Bawat paglabag na makita natin, may katapat na parusa. Linggo Qiang, lumabas ka rito. Pagkatapos kumain ng pagkain nyo sa kantina kahapon, mahigit 10 beses pabalik-balik sa kubeta si Iking kagabi. Ngayon, hindi man lang siya makaakyat sa pugon. Nagpapakain ba kayo rito o nanlalason? Kagabi pa sumasama ang tiyan ko. Huwag kayong basta-bastang nambibintang. Sino ang nakakaalam kung siya mismo ang matakaw? At kung ano-anong kinain sa labas, kalokohan yan. Mula ngayon, itigil muna ang pagpapakain ng kantina sa panggabing shift.
Mula ngayon, itigil muna ang pagpapakain ng kantina sa panggabing shift. Bukas ng umaga, formal na susuriin ng administrasyon ang mga libro, inventaryo, at kalinisan. Kung sino man ang may sala, siya ang mananagot. Iyan dapat noon pa yan sinuri. Gokyang, anong ibig sabihin ng pagsusuri sa mga libro? Hindi nila pwedeng makita ang librong ito. Paano na yan? Itago niyo muna. Ibigay ang pwedeng ibigay. Yung hindi pwede, sabihin niyo na lang na nagulo tayo sa dami ng ginagawa, kaya nagkamali sa paglista. Saan galing ang mantikang ito? Binili lang ng mabilisan sa palengke pandagdag. Ano naman itong librong to? Isang libro para ipakita sa pabrika. Tapos isang libro na itatago nyo para sa sarili nyo, no? Accountant po. Nagkakamali lang po kayo ng intindi. Nagkakamali ng intindi. Misunderstanding ba yung pagsakit ng tiyan ng mga trabahador? Misunderstanding din ba yung pagkakaroon ng dalawang magkaibang listahan ng gastos? Pati yung sandamakmak na gamit sa bodega na hindi malaman kung saan galing, misunderstanding din ba? Sinasabi ko na nga ba, may mangyayari talagang aberya balang araw. Ngayong ipinatigil na ang mga espesyal na handaan. Talagang pilay ngayon si Gokyang dahil dito. Gokyang, ang dami mo ng utang. Magbigay ka na ng tiyak na halaga ngayon. Nakapaskil na sa pinto ang abiso para ayusin ang operasyon. Maliit na negosyo lang kami. Hindi namin kayang makipagsapalaran kasama mo. Ayos lang. Mula bukas, kaliwaan na tayo ng bayad at gamit. 3 araw kayo para ayusin ang kalat nyo. Tingin ko, hindi na nila maayos yan. Mas mabuti kung hindi na nila maayos. Ginawa ang kantina para makakain ng lahat. Hindi para maging gatasan ng isang pamilya lang. Anong ginagawa mo na naman dito, Station Master Q? Patawad po, padalos-dalos lang ako noon dahil bata pa ako at walang alam. Wala na po talagang maipaikot na pera ang kantina ngayon. Alang-alang po sa pinagsamahan natin dati. Tira niyo naman po ako ng karne at mantika kahit 2 rasyon lang. Pinagsamahan natin dati. Pinagsamahan natin dati. Hindi ba't noong araw na pinalayas mo si Weidong? Ikaw mismo ang sumira sa pinagsamahan na yon. Station Master Q, hindi pa ba sapat na inaamin ko nang nagkamali ako? Aminin mo ang pagkakamali mo. Kanino ka dapat humingi ng tawad? Hindi sa akin dapat. Gaya ng sinabi ko, si Zhao Weidong lang ang kinikilala ko rito, hindi ikaw. Mang Liu, kailangan pang magluto sa kusina ng kantina. Ilista mo muna sa akin ang 2 kariton ng uling. Babayaran ko talaga sa katapusan, hindi ba pwedeng ilista? Dati sa kantina, hindi ba't palaging inililista muna? Dati, nakapangalan niyon kay Zhao Weidong. Gusto mong magpalista? Tanungin mo muna ang sarili mo kung karapat-dapat ka ba sa tiwalang ito. Ha 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 ha. Kuya Zhu, kalimutan na muna natin ang maliit na alitan natin noon. Baka pwedeng pautangin mo muna ako ng ilang kilo ng karne. Kahit presyong mahal pa, babayaran ko ng mahal. Hindi ganyan ang sinasabi mo noon, ah. Sabi mo, pinagkakakitaan tayo ni Weidong sa patong niya. Sinabi mo pa nakasabwat niya kami para gatasan ka at gawin kang tanga. Dinala ka rito ni Weidong para ipakilala sa amin. Para bigyan ka ng hanap buhay. Pero ikaw, nang matutunan mo na ang kalakaran, siniraan mo agad ang taong tumulong sa'yo. Sinong hinahanap mo ang amo nyo? Bakit?
Hindi mo na ba kayang lunukin ang murang isda? Ako ang may kasalanan, hindi ako marunong kumilatis noon. Kung pwede pa sana kayong mag-supply sa kantina. Sa pagkakataong ito, hindi na ako hihingi ng tawad sa presyo kahit isang kusing. Hindi ba't nagreklamo ka na masyadong mahal ang isda namin? Noon, para lang masiguro ni Weidong na makukuha niya ang mga sariwang isdang ito. Nagtatyaga siyang maghintay sa tabi ko. Alam mo ba kung ilang beses siyang nagtiis kumain ng malamig na tinapay? Tapos ikaw, ang lakas ng loob mong sabihin na nangungurakot siya. Ibinibenta ko lang ang isda ko sa mga taong marunong magpahalaga. Hindi sa mga taong walang utang na loob na naninira ng kabuhayan ng iba. Umalis ka na. Huwag mo nang dumihan ang tubig sa palaisdaan ko. Zhao Weidong, huwag ka nang magmalinis. Ayaw na akong pagbilhan sa bilihan ng sangkap. Hindi na ako makapangutang ng uling. Pinalayas din ako sa palaisdaan. Kung hindi ikaw ang kumausap sa kanila ng patago. Sino pa ba ang gagawa nito? Sige na, tama na ang pagpapanggap mo. Alam ko na noon pa man na wala kang magandang intensyon. Sabi mo magbibitiw ka na sa pwesto. Pero patalikod mo pala akong pilit na sinisira at ibinabagsak. Ako, pag-initan kita. Lin Guoqiang, sa tingin mo ba karapat dapat kang pag-aksayahan ko ng pagod? Ngayong nandito na rin lang tayo at gumagawa ka ng eskandalo. Linawin na natin ang lahat sa harap ng mga kapitbahay. Di ba sabi mo, sinasabotahe kita ng patalikod? Sige, tatawagan ko sila ngayon mismo. Umayos ka ng tayo at makinig ng mabuti. Tatawagan ko sila ngayon mismo. Umayos ka ng tayo at makinig. Noong baon na baon pa iyan sa utang. Si Weidong ang naglabas ng pera at gumamit ng koneksyon. At sinamahan pa siyang kumatok sa bawat pintuan. Na, pati yung pagkuha ng kontrata sa kantina. Ilang beses nagmakaawa si Weidong sa pamunuan, bago nila yung tuluyang makuha. Wala man lang sinabing masama si Zhao Weidong. Pero si Guoqiang na mismo ang hindi nakapanindigan. Ang mahirap talaga sa tao, madaling makalimot sa pinanggalingan. Kapag nakalimot na, kahit gaano pa kalaki ang pangalan sa labas, gawa lang yan sa marupok na papel. Boss Gu, yung pagtigil nyo sa pag-supply ng paninda kay Lin Guoqiang. Ako ba ang nag-utos niyan sa inyo? Abay, huwag mong akuin ang kasalanan. Hindi ako nag-supply sa kanya dahil ang sama ng ugali niya. Hindi tumutupad sa usapan at ayaw magbayad ng utang. At ang bilis pa niyang manumbat. Boss Gu, si Weidong Tu. Yung pagtigil sa pag-supply ng mga paninda kay Lin Guoqiang. Ako ba ang nag-utos sa inyo? Huwag mong ibintang yan sa sarili mo. Hindi ako nag-supply sa kanya dahil basurahan ang ugali niya. Hindi marunong tumupad sa usapan at nagtatakbo pa sa utang. Tapos ang bilis pa niyang bumaligtad. Noong una, pumayag ako dahil sa reputasyon mo at hindi dahil sa pagmumukha niya. Ngayong hindi ka na nakikialam, bakit ko naman siya susuplayan? Mang Liu, magsalita ka nga rin sa harap nilang lahat. Yung hindi mo pag-supply ng uling sa kantina. May sinabi ba ako na pigilan nyo yon? Sinong gugustuhin mag-supply sa walang utang na loob na yan? Gusto mo bang magtawag pa ako, ano? Teka, may itatanong pa ako. Yung hindi nyo pag-supply ng isda kay Lin Guoqiang, ako ba ang pumigil sa inyo? Pumigil, kailangan mo pa bang pumigil? Nagrereklamo siyang mahal daw ang isda ko, at marumi raw ang kalakaran mo. Tapos ipagkakalat pa niya na tayong lahat daw ay nanloloko sa kanya. Kahit anong ibigay mo sa taong yan, sasayangin niya lang. Hindi naman talaga palayabang itong si Weidong. Pero kapag nakita mo na ang tunay niyang impluensya at mga koneksyon, kahit sino, maintindihan agad kung sino ba talaga ang nagtataguyod sa negosyong ito. Dati, akala natin magaling lang talagang makisama si Zhao Weidong. Ngayon lang natin nalaman na ang ibinigay niya kay Lin Guoqiang ay hindi lang basta nakahaing grasya, kundi sa diretsong daan para masenso. Aba, hindi pala talaga si Weidong ang nanabotahe. Siya mismo ang nakabangga sa lahat ng tao. Masyado namang walang katwiran ang taong yan. Siya na nga ang sumira ng sarili niyang diskarte.
Pilit pa niyang sinisisi ang iba. Wala kayong alam. Hindi mahalaga kung naintindihan nila o hindi. Ang mahalaga ngayon ay dapat mong Haha. ha. O ano ngayon? Umapaw na ang hiya mo sa buong bayan. Eh ano naman ngayon? Hanggat nandito pa ang kantina, may pag-asa pa tayong makabawi. Hindi mo pa rin ba nakikita? Ang problema ngayon ay hindi dahil mahal ang supply, kundi wala nang gustong magtiwala at magbigay ng pabor sa akin. Bakit? Hindi ka na ba tinutulungan ni Zhao Weidong? Hindi siya ang problema, sadyang wala lang talaga silang pakialam sa akin. Kung ayaw nila, di wag. Ang pinakamasama na nating pwedeng gawin, bumili ng dekalidad kahit mahal. Basta ba maibalik lang natin ang sarap ng pagkain. May pag-asa pang isalba ang negosyo sa huli. Bibilhin ng mahal. Paano naman yung mga naipon nating pera? Lahat yon mauubos at kukunin lang ulit sa atin. Maubos kung maubos, wala tayong magagawa. Hindi tayo pwedeng tumanga na lang habang unti-unting nalulugi ang kantina. Bayad muna bago bigay ng supply. Swertehan na lang kung may susunod pa. Sa bagay, hindi na kasing sama ng nakaraang 2 araw ang lasa ng pagkain ngayon. Pero sino ba ang nakakaalam kung ano namang mangyayari bukas? Manager Gyu, nakikiusap ako sa iyo sa huling pagkakataon. Kahit padalhan mo lang ako ng 3 araw na supply, tatanawin ko itong napakalaking utang na loob. Utang na loob sa akin. Kay Zhao Weidong nga, wala kang utang na loob eh. Sino pa kayang aasahan kung kikilanlin mo? Nilatagan ka na nga ng daan sa mismong paanan mo. Tapos minasama mo pa, akala mo nakaharang lang sila sa paningin mo. Ngayong sila na ang diskarte mo, maninisi ka dahil hindi sila sumusunod sa'yo. Hindi sa wala kang kakayahan eh. Wala ka lang talagang konsensya. ₱78 lang ang kinita natin ngayong araw. Sa buong araw, ganyan lang kaliit ang benta. Wala na yung mga payi na mesa. Tigil na rin ang pamerienda sa night shift. Pati mga ordinaryong trabahador sa labas na kumakain. Kung ganun, wag na nating patagalin pa. Ihanda nyo na ang mga papeles para bawiin ang kontrata sa kanya. Huwag niyong kalitaan ang kahit ano ilista ang mga utang sa sahod pati na rin ang issue sa kalinisan. ₱78 isang araw. Hindi pa nga yan aabot pambili ng mga rekado bukas, eh. Pati nga yung mga inangkat natin ngayong araw. Yung batch ng mga mamahaling sangkap. Hindi pa natin nababawi ang puhunan natin. Ibebenta mo talaga to. Eh kung hindi ibebenta, anong gagawin natin? Ihintayin pa ba talaga natin bukas? Na wala na tayong mailabas kahit pambili man lang ng mga rekado. Para pagtawanan tayo ng lahat dito. Lugi na tayo. 800, paanong nangyari yun? Di ba sabi niya nung una, basta maibalik lang natin ang dating sarap ng pagkain? Ay maisasalba pa natin ang kantin. Kailangan ng pera para maibalik ang dating sarap eh. At ang pagbabalik ng mga suki, nakadepende sa pakikisama sa tao. Kaso, matagal na nating ginalit ang lahat ng tao dito. Kuya Gokiang, paano naman yung sahod namin ngayong buwan? Bigyan niyo muna ako ng 2 araw.
2 araw, nung 1 buwan, ganyan din ang sinabi mo. Araw-araw na nga kaming nagpapagod at nasisigawan dito. Tapos ni anino ng sahod namin, hindi man lang namin makita. Gokyang, yung utang mo sa aming mga gulay, hindi na pwedeng e-delay pa. Umaasa ang pamilya ko sa kikitain natin dito. Pambayad sa tuition ng mga bata. Sabi mo dati, sagot ni Zhao Weidong ang kantin na to. Kaya pumayag kaming mag-deliver muna bago bayad. Ngayong pinaalis mo na yung tao. Ikaw na ang dapat sumalo ng lahat ng to. Pasweldo, pamalengke, pambili ng ladrilyo. Ito na lang ang pera natin. Kulang na kulang pa to pambili kahit ng ano. Bakit ba kasi nagpapasikat ka pa noon? Ang bilis mong bumili ng motor. Ang bilis mong mag-uwi ng colored sea. Tapos ang lakas ng loob mong sabihing magpapatayo ng bahay. Ngayon, tingnan mo nangyari. Ngayon kailangan na maglabas ng pera. Wala ka man lang mayambag na matino. Kapag walang sweldo ngayon, hindi na kami magtatrabaho. Di lumayas kayo. Akala nyo bababagsak tong kantina kapag wala kayo? Hindi ko alam kung kaya nyo o hindi na wala kami. Pero kapag walang sweldo, hindi na kami magsasayang ng oras sa inyo. Sinabi ko na kasi sa'yo noon pa, ibigay mo na muna yung sweldo nila. Anong ibibigay? Sabihin mo nga sa akin, saan ako kukuha ng pampasweldo? Tay, bakit po walang karne ngayon? Sabi po ni Nay, pagtiyagaan na po muna natin to. Nagtiyaga na rin po tayo kagabi ah. Itong relo, itong colored sea, pati na rin yung motor mo. Isang muna kaya natin para magkapera tayo. Nasisiraan ka na ba? Kabibili lang natin ng mga yan, tapos isasangla natin agad. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay sa akin? Hindi ka na nga makapagpasweldo, yung pride mo pa rin ang iniisip mo. Gokyang, huwag ka nang magmatigas. Ang kailangan natin ngayon ay paraan para mabuhay, hindi yung pride mo. Saan mo ililipat yung mga record ng kantina? Dadalhin ko muna sa bahay ang mga record para kwentahin. Siguraduhin mo lang na sa bahay talaga. Bukas, opisyal nang susuriin ng pabrika ang mga record ng kontrata natin. Mawalan lang ng kahit isang pahinayan. Sa inyo ko ito isisisi. Bukas, opisyal nang susuriin ng pabrika ang mga record ng kontrata natin. Mawalan lang ng kahit isang pahinayan, kayo ang mananagot sa akin. Luma na to. 20. Noong binili ko to, mahigit 100 ang presyo nito. Noong binili mo yon. Pero ngayon, desperado kang maibenta yan. Hindi naman ako ang nagmamakaawang bilhin yan sa'yo. Magpaliwanag kayo. May ilang halaga po kasi kaming inabono ng panandalian at hindi na po namin naisulat agad. Kung ganoon, sabihin mo sa akin. Yung 1,400 kulang sa 2 librong ito. Tinubuan ba ng paa at biglang tumakbo palayo? Kuya Gokyang, nag-o-audit na ng mga record doon sa pabrika. Hindi mo na pwedeng patagalin pa ang pagbibigay ng sahod namin, di ba? Kuya Gokyang, hindi naman sa. Ibigay mo muna ang sahod namin bago tayo mag-usap. Pati na rin yung pagsakit ng tiyan namin nitong mga nakaraang araw. Kailangan niyo rin palagutan yan. Pandaraya sa kwenta at hindi pagpapasahod. Ang dumi-dumi ng kusina, kaya napasugod sa klinika ang mga manggagawa. Ang ganitong klaseng kontratista. Kahit isang araw pa silang manatili, sakit lang sa ulo ang ibibigay nila sa pabrika. Naihanda ko na ang papeles para bawiin ang karapatan nila sa pamamahala. CJ. Bigyan natin sila ng huling 3 araw. Hindi para makabawi sila, kundi para linisin nila ang sarili nilang kalat. Accountant Bu, papayagan pa ba natin silang humawak sa kantina?
Kanino ba ang kusinang ito? Alam ng pabrika ang totoo. Kung sino man ang pinagkakakitaan ang pagkain ng mga manggagawa, ay siguradong matatanggal sa pwestong ito. Kung hindi kayo magbabayad ngayon, walang magluluto ngayon, mas mabuti pang magsara na lang. Para hindi na sumakit ulit ang mga tiyan namin. Tumahimik nga kayong lahat. Binibigyan ko kayo ng 3 araw para bayaran ang mga sahod. Ayusin niyo ang mga kulang sa kwenta. At linisin niyo ang buong kusina. Kapag hindi niyo nagawa yan, umpisahan na ng pabrika ang proseso para bawiin ang kontrata niyo. 5 yuan. Bigyan mo pa ako ng kaunting palugit. Hindi taguan ng pamilya mo ang kantinang ito. Kung hindi niyo na kaya, umalis na kayo sa pwesto. Tay, sabi po ng teacher, kailangan na raw pong magbayad para sa notebook bukas. Kapag hindi na ayos ang utang, at hindi na ibigay ang sahod, ibenta niyo na muna lahat ng pwedeng ibenta. Ibebenta. Harina, mantika at mga karne. Pati mga kaldero at pinggan, ipalit niyo muna sa pera. Pati ba naman mga naipong gamit ng kantina gusto mong ibenta? Ako ang nagbebenta. Ano nang gagamitin mo para mapatahimik ang mga taong yan, ha? Mrs. Nigokiang, pati bodega ay nililimas mo na. Naghahanda ka bang tangay lahat ng pera ng kantina at tumakas? Naghahanda ka bang tangay lahat ng pera ng kantina at tumakas? Ibalik niyo ang pera ko. Ibalik niyo ang pera ko. Huwag niyo siyang hayaang itakas ang mga gamit. Ibalik niyo ang pera ko. Sige, tuloy lang. Balita ko, pati mga gamit sa bodega, inilalabas na nila. Ano pang hinihintay natin? Kapag nahuli pa tayo, baka kahit kaldero, wala na tayong maabutan. Gusto pa sanang isalba ang natitirang dangal. Pero kapag nakaamoy na ang mga pinagkakautangan, hindi na sila maghihintay pa. Kasalanan mo to. Kung hindi mo ko araw-araw inuudyukan, nadayain ang mga panindat kwenta at lustayin sa alak ang pera. Aabot ba sa ganito ang kantina? Aba, ako pa ngayon ang sinisisi mo. Noong kinuha natin kay Zhawei do, yung 12,000 at pinalayas natin siya. Hindi ba tuwang-tuwa ka pang pumayag noon? Ngayong nagkaproblema, sa akin mo isisisi ang lahat. Hindi ba't kamakailan lang, nakamotor ka pa at bumili ng telebisyon? Ang yabang-yabang mo pa nga, di ba? Pero kahit anong isip ko, hindi ko talaga maintindihan eh. Hindi kaya ng tadhana mo ang ganyang karaming swerte. Kapag ipinilit mong mangamkam, sa huli ikaw rin ang mawawalan, hahaha. Matapos ang masusing pag-uusap, mula ngayong araw, babawiin na ang karapatan niyong pamahalaan ang kantina sa pabrika ng pisa. Mga hindi nabayarang sweldo, mga issue sa kalinisan, maling kwenta, at mga reklamo ng manggagawa. Kayo na mismo ang tumingin at magkumpara. Hindi na papayag ang pabrika na patagalin pa ito. Boss, bigyan niyo pa ako ng 1 buwan. Kahit kalahating buwan na lang, pwede na. Kahit kalahating araw, hindi pwede. Sa wakas, nabawi na rin. Kung hindi pa nila kinuha, baka may mamatay na sa kinakain natin dito.
Makakakain na rin tayo ng matiwasay. Dapat noon pa nila binawi yan. Ang mag-asawang yon, ginawang gatasan ang kantina natin. Talagang magkakagulo ito, maaga man o huli. Ngayon, talagang nabaliw na sila. Pagtiyagaan na muna natin ang pagkain to. Mas mabuti na to kaysa dati. Elnan. Tama, magbago man ang nagmamando, tuloy pa rin ang buhay. Sa pabrika naman talaga ang mga kalderong yan. Pag-ari ng pabrika ang mga mesa at upuan. Pati ang mga kalan sa kusina ay sa pabrika rin. Yung mga sarili ninyong gamit, hakutin nyo na lahat ngayong araw. Hindi ba't parang pinapalayas na rin tayo nito? Hindi lang parang pinapalayas. Pinapalayas talaga tayo. Talagang pinapalayas tayo. Dati, ang yabang pa niyang sabihin na andar pa rin ang kantina kahit sino pa ang umalis. Ilang buwan lang ang nakalipas, siya naman ngayon ang napatalsik. Tignan mo siya, nagmamatigas pa rin. Iyan nung nasa taas pa siya. Araw-araw gusto niyang ipangalandakan ang karatulan niya. Lane. Dati, walang tigil sa pagluto ang kalderong ito tuwing oras ng kainan. Bago nga, pero nabuksan na ang kahon. Bibigyan kita ng 400 piso. 400 ang telebisyong ito, binili. Namin ng mahigit 700 piso. Mahigit 700, di itago mo at manood kang mag-isa. Dagdagan ko pa, hindi pwede, nagmamadali kang ibenta yan. Hindi naman ako nagmamaawa sa'yo na ibenta yan. Pambayad utang lang yan, kaya ganyan lang talaga ang presyo. Tay, bakit pati telebisyon binenta nyo na? Ano na ang papanoorin natin sa gabi? Unahin muna natin ang pang-araw-araw na gastusin. Tay, hindi ba't sabi nyo magtatayo tayo ng bagong bahay dito? Linggo Kiang, huwag kang magtago. Kailangan mong magpaliwanag ngayong araw, bilis, bilis. Bilis. Bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Palugit, nung nakamotorsiklo ka. At bumibili ng magandang telebisyon, bakit hindi mo inisip ang palugit na yan? Kami. Gokyang. Naniningil na rin ang pamilya ko. Sabi nila, nung pinahiram nila tayo ng pera, akala nila unlad na talaga ang buhay natin. Ngayon, pati ako inaaway nila. Nay, wala na talaga akong ibang magagawa. Kung wala ka nang magagawa, huwag kang babalik para maging pabigat sa pamilya natin. Ikaw ang pumili ng buhay na yan, kaya pagdusahan mo. Bakit mo nililiklik yung mga gamit mo? Maghiwalay na tayo. Ano nang sabi mo? Makikipaghiwalay na ako. Pinagtiisan ko ang lahat ng hirap kasama mo. Pero hindi ko inasahan na ngayong medyo umaayos na sana ang buhay natin.
Ibabagsak mo na naman ako. Mas malala pa sa dati. Pero hindi ko inasahan na ngayong medyo umaayos na sana ang buhay natin. Ibabagsak mo na naman ako. Mas malala pa sa dati. Hindi ko kayang isama ang bata. Sarili ko nga, hindi ko mabuhay ngayon. Saan po pumunta sina nanay at tatay? Lumabas lang. Babalik pa po ba sila? Kapag hindi ka nagbayad sa loob ng 3 araw, lahat ng pwedeng hakutin sa bahay mo, sasamsamin namin. Maghahanap ako ng trabaho sa umaga. Sa gabi naman magtitinda pa rin ako. Unti-untiin ko pong bayaran yung utang ko. Unti-untiin ko po. Kahit buhay mo pa ang ibayad mo, wala kaming pakialam. Gusto mo ba talaga ng trabaho? Magkarga ka sa mga truck sa umaga, 2.5 piso ang arawan. Kung gusto mo, kunin mo. Kung ayaw mo, makakaalis ka na. Gokyang. Kung hindi mo sana sinira ng tuluyan ang samahan nyo noon, di sana, hindi ka umabot sa ganito. Weidong. Patawarin mo ko, ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Gokyang, ano ba tong ginagawa mo, ano ba? Gusto ko lang namang makahingi ng tawad kay Weidong. Wala akong kwentang tao. Hinangon na niya ako sa lusa. Pero pagkalikod ko, inadyakan ko pa siya palayo. Weidong. Alang-alang na lang sana sa pinagsamahan natin noon. Lin Gokyang. Ang kahuli-hulihang taong dapat mong hinga ng tulong ay ako. Lin Gokyang. Ang kahuli-hulihang taong dapat mong hinga ng tulong ay ako. Gokyang, hindi sa malupit si Weidong. Ikaw kasi mismo ang tuluyang sumira sa pinagsamahan nyo eh. Sinagad mo masyado nung mga panahong handa kanyang tulungan. Inisip mo pang sagabal siya sa daan mo. Ngayong gumuho na ang daan mo. Saka mo naiisip na lumingon pabalik. Sino pa ba ang sasalo sa'yo? Ako ang huling taong dapat mong hinga ng tulong. Ha 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 ha. Parang pamilyar ang taong to, ah. Hindi ba siya yung sikat noon sa kantina ng pabrika ng Laryo? Nandito pa rin. Nandito pa rin ang husay ko. Sayang nga lang. Hindi ang husay mo ang sinira mo noon, kundi ang natitirang pakikisama ng mga taong nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Hindi ang husay mo ang sinira mo noon, kundi ang natitirang pakikisama ng mga taong nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Tay, paubos na po ang bigas natin sa bahay. Umuwi muna tayo. Bukas. Bukas, mas matagal magtitinda si tatay.
Boss, pabili nga po ng 1 kilong bigas. At isang maliit na pakete rin ng gatas. Ay, wag na lang muna pala yung gatas. Weidong, hindi ako ang dahilan kung bakit ka naghirap ulit. Kundi ang sarili mo. Yung hagdan ng mismong inilagay ng iba sa paanan mo, buong lakas mo. Sinipat binali. Tay, makakapagsaing na po tayo ng totoong kanin ngayon.